isama rin natin sa ating panalangin ang mga sumusunod na pagsamo. Para sa pasalamat ni Maria Corazon Castro and family, Celia Domingo and family, Menji Ayen Gamboa, Linda Balubayan and family, Yolanda Ventura, Cristiano Yulo, Ian Michael Babagay, Jillian Main Gamas, Angel Gamas, Acebes family, Zarate and Bonrostro family, Wela Burejon, Nida De Jesus, Peter Paul Baltasar, Paz Magbanua, Jerome Nang, Chano Minorca, Gatbunton family, Deyuda family, Gertie Rizada and family, Lilian Castelo and family, Benilda Rizada and family, Meng Dison and family, Senny Pineda and family, Lucy Velarde, Santos family, Imelda Uwat, Meli Era and family, Roberto Bartolome and family, Ferdinand Palataw and family, Sita Tagwa and family, San Isidro Labrador Devotion Promotion Ministry, Velasquez family, Adriana family, Tolentino family. Para sa natatayang kahilingan ng mga sumusunod, Nordy Ann Valencia, Joanne and Luren Tusa, Shelo May Bansalida, Annalyn Tamborete, Noela Corum, Joey Salalila, Marilyn Contado, Vanessa Doliente, Radel Ferrer, Clarence Luther Bolanadi, Angelica Velasquez, Joshua Russell Santiago, Abicat Bunton, Shai Diuda, Divine May Canimo, Santos Family, Benilda Rizada, Alan Rosales Castelo, Alvin Rosales Castelo, Carmi Castelo Vega, Gerald Rizada, Gerlie Rizada, Antonio Rizada, Carlo Quindipan, Meng Dison and family, Jefferson Paulo Tolentino. Para sa nagdiriwang ng kaarawan na sina Paz Magbanwa, Christopher Jess Sarate, at Ian Michael Babagay. Para sa kagalingan ng mga sumusunod, Rosenda Manzanero, Meng Dison, Annalyn Balunsat, Angelica Banalo, Sepag Logroño, Nani Naval, Gregorio Jing Sunga Jr., Rebecca Del Mundo, Fernando Del Mundo, Edwin Manarang, Alejo Blaze Casañeda, Jean Jacome, Joey Andal, Joanna Maris Peraer, Anita Naval, Connie Bautista, Rose Adriano, Maricel Asi, Reina Mamalateo, Angelo Emilia Nolia, Emily Dagkutan, Joey Alex Del Rosario, Raymond Crisostomo, Lauro Bernardo, Jana Caitlin Gatchalian. At para sa kaluluwa ng mga kapatid nating yumao na sina Roberto, Trinidad, Jesus, Lourdes, Julian, Atanasio, Iluminada, Amaido, Sinaida, Jaime, Eleanor, Sefina, Milo, Aguida, Mercy, Corazon, Romeo, Mark Lawrence, Leonor, Alejandro, Marta, Eugenio, Moises, Elena, Manuel, Aniseta, Esperanza, Maria Cecilia, Francis, Maria, Inosaria, Roman, Gloria, Abe, Amelia, Jana Belcar, Ernesto, Emmanuel, Emil, Milagros, Normelito Sr., Normelito Jr., Sita, Norcy, Richelle, Emiliana, Ricardo, Mamerta, Herbert, Asuncion, Raquel, Rocco Sr., Estelia, Stephen, Anita, Rosalina, Eduardo Jr., Soledad, Alexander, Sosimo, Perla, Felicidad, Juan, Gloria, Didi, Margarita, Aurora, Juno, Alejandro Jr., Lilia, Fernando, Ting, Emerson, Ernesto, Xiao Guan, Josefina, Sergio, Sixta, Jesus, Fidel, Vicenta, Regina, Felipe, Harlon, Leticia, Emilio, Ariel, Anacleto, Arnel, Abdulia, Agapito, Maxima, Crispin, Rosita, Demetria, Egmedio, Inosaria, Manuel, Norman, David, Beliana, Robin, Roman, Gloria, Leo, Reynaldo, Nora, Edgardo, Rogelio, Adelaida, Marcelo, Mercedita, Teresita, Maria, Francis, Maria Cecilia, Victor, Marcelina, Antonina, Irene, Robert, Itay, Ruperto, Reynaldo, Irene, JR, Esperanza,
Leticia Andres Evaristo, Ricardo Gregoria, Mansueta Pedro Salvador Benedicto, Trencio Rufino Perisa, Teresita Mercedes Albina Florentino Antonio Bartolome Benjamin Carlos Peris Mercy, Stancibo Tomasa Cayetano Leonila, EJ Lazaro Pasita Esther Hermenihildo Hernan Gloria Lemda Arturo Reynaldo Victor, Camilo Leonardo Sr. Romeo Fe Emor, Chale, Orlando Lourdes Mark Angelo Leogarda Praxides Baby Chloe Mikey Maris, Benson Johnson Chaira Monique Maria Rosa Glenda Arnel, Sonia Elvira Lucila Cecilia Nila Aurora Bernard Ernesto, Joven Esperanza Wilfredo Tiburcio Rosario Mario Leona, Maria Luisa Angelita Mamerto Simeon Armando, Geraldine Milagros Papa Francisco Maria Rosinda Alberto Nora Fernando Perdito, Emma Xavier Delia Rani Eduardo Sr., Eduardo Jr., Honorata Susan, Evelyn Perdito Willie Francisco Teresita Enrico Sr., Alberto Jr., Ben, Josie, Annabel, Eddie, Rusty, at para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Isama rin po natin sa ating panalangin ng pasasalamat ng mga sumusunod. Pamilya Salterin, Kako Family, Norma Diwa and Family, Emilio Blanco Jr. and Family, Yoro Family, Mr. and Mrs. Serapin Bugayong and Family, Sembrano Family, Gabuya Family, Mercene Family, Shane Mercene. Para sa nagdiriwang ng kaarawan na si Mary Ann Sanchez, at para sa kagalingan ng mga sumusunod, Andrew Kako, Uldario Mercene, Harold Dagman at Angelica Velasquez. Isama rin po natin sa ating panalangin ng pasasalamat ni Melody Lim, Norma Aguilar and Family, at para sa kagalingan ni Joyce Lim. Ika-25 ng Disyembre, Misa sa Araw ng Pasko. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Gawin ninyo ang ginagawa ng Diyos, maging tao. Liturhiya. Sa araw na ito, matapos basahin ang Ebanghelyo, ito ay inilalagay ng nakabukas sa ulunan ng Niño Jesus upang ipaalala sa atin ang salita na nagkatawang tao. Turo ng simbahan, gawin ninyo ang ginawa ng Diyos, maging tao. Obispo Franz Campaus, sa liwanag lamang ni Kristo natin mauunawaan kung ano ang kahulugan na maging tao. Ginawa ng Diyos ang simbahan na lugar kung saan ang tao ay matatagpuan ang tunay na katuparan sa tulong ng Diyos. Hindi nabuhay si Jesus para sa kanyang sarili, kundi para sa atin. Tinanggap niya ang kamatayan para sa ating lahat. Sama rin po natin sa ating panalangin ng misa pasalamat ni Sarah Patok and Family.
Isama rin po natin sa ating panalangin ang pasalamat ng Torres family at ni Juanita Apostol and family. Sama po natin sa ating panalangin ang pasalamat ni Badeo Asis Rosas family, Seni Aquino and family, para sa kagalingan ni Marilyn Brizos at para sa kaluluwa nila Arnel, Alfredo, Winifredo at Manilyn. Isama rin po natin sa ating panalangin ang pasalamat ni Edita Oreo, Glory and Gian Kitebes, pamilya Sander at Malyari, at para sa kaluluwa ni Ireneo, Junior, Nina, Vilma at Wendy. Isama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Edita Oreo, Estela Trajano and family, Mr. and Mrs. Alberto Dizor and family.
Sama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni na Richard and Rhea Sabarillo and family at para sa kaluluwa nila Alejandro, Audrey Kane, Perla, Baby Pico, Baby Angels, Baby Burak, Rodolfo, Rolando, Sharon, Christopher, Napoleon, Felicidad at Giancarlo. Magsitayo po ang lahat bilang panimula sa ating banal na misa, makiisa sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mapagpalang dakilang handog niya sa atin, ang kanyang bugtong na anak na nagkatawang tao, ang Diyos, upang ang lahat ng nararanasan natin ay hindi maging iba sa Kanya. Ang ating mga kagalakan at sakit, ang mga pag-asa at takot, at mga kahinaan at lakas natin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubak na nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat manghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na kayo'y panalangin sa Panginoon nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Kristo kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Sama-sama tayo ngayon magbigay papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa taasan. Sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin. Amin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong nanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nagalis ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka. Amin. O lamang ang nagtatangka, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob kami iyong nilikha, at sa iyong pagtatangkilik kami iyong pinadakila. Sa pagkakatawang tao ng iyong anak, kami iyong itinuturing na hindi na iba sa iyo. Makapamuhay nawa kami bilang mga kapatid niya na totoong may pagkakapuri mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinahayag ni Propeta Isaías ang pag-awit sa galak ng lahat dahil sa pagating ng tagapagdala ng kapayapaan. Ang salita na Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magmula sa bundok o kay gandang masdan, ng sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Siyon, ang Diyos mo ay hari. Narito, sisigaw ang nagbabantay, dahilan sa galak, sama-sama silang aawit. Makikita nila ang Panginoon sa Siyon ay babalik. Magsiawit kayo, mga guhong muog nitong Jerusalem, pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw. Tinubos na niya itong Jerusalem. Sa lahat ng bansa, ang kamay ng poon na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang at ang pagliligtas nitong ating Diyos, tiyak na mahahayag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan. Walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansa'y nahayagang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit sana'y namalas.
Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Sa saliw ng mga lira iparinig iyaong tugtog. At ang puon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ng trumpeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo sa ating ang Diyos ay nagpahayag ng kanyang sarili ngayon sa pamamagitan ng kanyang anak at hindi na sa pamamagitan ng mga propeta tulad noon. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ng Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa mamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang magningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na di hamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din siya'y higit na di hamak sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Ni hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, "Ako ay magiging kanyang ama at siya ay magiging anak ko." At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, sa sanlibutan ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Banal na araw sumikat, halina't sumambang lahat.
sa nanaog na liwanag. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita, nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Merry Christmas po sa inyong lahat, mga kapatid. Merry Christmas po. Maligayang Pasko. Happy. Maligaya ang Pasko natin dahil kay Jesus na anak ng Diyos na ngayon ay isinilang sa piling natin. Siguro marami sa inyo ang ilang oras na natulog dahil nagsama-sama ang pamilya, mga mahal sa buhay sa Noche Buena. Kahit puyat, masaya, ibang pakiramdam sa pagkakataong ito sapagkat magkakasama ang mga nagmamahalan. Ang mga regalo na ibinibigay at tinatanggap natin, kahit ano pa man ito, pagkain na pinagsaluhan natin, hindi may papantay sa pinakaregalo na ating ipinagdiriwang. Ang anak ng Diyos na nakipamayan sa atin. Naging tao ang anak ng Diyos at siya'y nanirahan sa piling natin. Ito po ang pinakamaganda sa Pasko. Kaya talagang dapat maging happy tayo. Ano man ang karanasan natin o naramdaman natin sa mga bagay na pinagsaluhan natin. Ito ang tunay na dahilan ng kagalakan ng Pasko. Nakipamayan
nakiisa sa atin ang anak ng Diyos. Mga kapatid, bago dumating si Jesus, hindi naman malayo sa atin ang Diyos. Mula pa ng likhain ng Diyos ang daigdig, nakikitungo na siya sa atin at nakikibahagi na rin siya sa atin. Ibinabahagi niya sa atin ang kanyang pagmamahal. Sa katunayan, ang paglikha ng Diyos sa mundo ay pagbabahagi niya ng kanyang sarili sa atin. Sa iba't ibang mga tao na nagpapadama na ang Diyos sa atin, matagal na niya itong, kung paanong matagal na niya tayong sinusuyo, sabi nga, at ibinibigay sa atin ang kanyang mensahe. Nagpadala siya ng mga propeta, ng mga hari, ng mga mangangaral, at marami pang mga tao upang ipaabot sa atin ang kanyang salita. Pero kakaiba ngayon, ibang-iba ngayon, espesyal ngayon sapagkat siya'y nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng anak niya mismo. Hindi makasasalita sa atin ang anak ng Diyos kung mananatili siyang Diyos. Kaya naging tao siya, nakipagkapwa siya sa atin upang abutin niya tayo sa ating antas, sa ating level. Sabi nga, ipinaabot niya sa atin ang mensahe ng Ama, hindi lamang sa mga salita niya, kung hindi sa mga kilos niya. Kaya sa buhay at mga salita ni Jesus, natanggap natin ang pinakabuo at pinakamalalim na mensahe ng Diyos Ama sa atin. Mga kapatid, tama lang na kapag Pasko ang ating pansin ay nakatuon sa Diyos Anak na naging tao, kay Jesucristo. Pero wag din po nating kaligtaan na naging tao ang anak ng Diyos dahil sa Diyos Ama. Siya'y sinugo ng Diyos Ama. Siya'y dumating sa mundo natin dahil sa pag-ibig niya sa atin at dahil sa kanyang pagsunod sa kanyang Ama. Ang pagsilang ni Jesus ay tanda ng pag-ibig ng Diyos Anak sa atin at ng kanyang pagiging masunurin sa Diyos Ama. Mga kapatid, bakit ba sinugo ng Diyos Ama ang Diyos Anak na maging tao? Sapagkat mahal niya tayo. Mahal niya tayo. Gayon na lamang katindi ang tiwala at pagmamahal niya sa atin. Dahil binigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak. Hindi mahirap unawain po ito sa inyo po ngayon naririto na mga magulang, mga nanay at mga tatay. Hindi ba? Bakit ba kayo nagpapakandahirap, sabi nga, na magtrabaho? Bakit ba nyo ginagawa ang lahat sa pang-araw-araw na pamumuhay? Yung maghirap, magpuyat, lahat ng ito. Talagay ko po hindi lamang para mabuhay kayo. Siguro kung ibig lamang nyo sigurong mabuhay, konting trabaho lang, paisi-isi lang, okay na. Makakain lang at mabuhay, hindi ba? Pero ginagawa po nyo yan para sa mga anak. Sa mga anak. Kahit nakakaunti, maaari sabihin, mabubuhay na ako. Pero yung anak ko, kailangan ng gatas. Kailangan ng marami pa mga bagay. Nagtatrabaho kayo para mapag-aral ang mga anak, para tugunan ang kanilang mga pangangailangan. Nagtatrabaho kayo para namang may maipundar
para sa mga anak, para sa kanilang kinabukasan, para namang matitinhirap kung paano na hindi nila, yun na nga, hindi maranasan ng mga anak kung ano man ang naranasan. Ang mga magulang, gumagawa para sa kanilang mga anak. Gayon din ang Diyos Ama. Gumawa siya at lumikha siya dahil sa alang-alang sa kanyang anak. Kaya nga napakinggan po natin, sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob. Siya ang itinalaga niyang may-ari ng lahat ng bagay at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Ganoon kamahal ng Diyos Ama ang Diyos Anak. Itong anak na ito na siyang pinakadahilan ng lahat ng kanyang ginawa. Siya ay ipinadala niya sa atin. Di ba takot na takot tayo na ipadala ang mga mahal natin sa buhay, sa ibang lugar, di ba? Ingat na ingat tayo para sa kanila dahil mahal natin sila. Ang Diyos Anak, kaisa-isang anak ng Diyos Ama. Pero dahil sa pag-ibig niya sa atin, sinugo niya ito para maging isa sa atin. Kaya parang hindi na natin malaman ngayon kung sino nga ba talaga ang mas mahal niya. Ang kanyang bugtong na anak o tayo. Pero nagpapatunay lang na ito ng katotohanan. Ang Pasko ay hindi lamang pagmamahal ng Diyos anak sa atin. Ito'y pagmamahal din ng Diyos Ama. Kaya nga sa araw na ito, huwag lang siguro po napansinin natin. Pansinin, purihin at pasalamatan din natin ang Diyos Ama. Ginagawa niya ito kung tinatanggap natin. Ginagawa natin ito kapag tinatanggap natin ang kanyang anak ng buong ingat at buong pagmamahal. Ang Pasko ay dakilang kapistahan ng pag-ibig ng Diyos. Ito'y pista ng pagmamahal. Nabanggit ko nga po ng isang araw, talagang napakahalaga ng Pasko sa ating mga, lalo na sa ating mga Pilipino, dahil ito'y pagkakataon ng pagpapahayag ng pagmamahal sa ating pamilya at sa ating mga mahal sa buhay. Kaya nga hanggat maaari, sa araw mismo na Noche Buena, sa araw ng Pasko, kasama natin ang mga mahal sa buhay. Talagang gagawa ng paraan. Nabanggit ko nga po, by air, by land, by sea, lahat ng tao nag-uwian. Ano yung mga nasa malayong lugar sa ibang bansa? Talaga naman kahit mahirap, kahit walang tulog, makabalik lang sa araw ng Pasko. Yun nga po, alam ko, hanggang doon sa mga pantalan, sa mga terminal, 8 oras, 1 araw, 2 araw naghihintay. Sabi nila, makauwi lang kami. Makasama lamang namin ang pamilya namin. Sa totoo lang, alam ko po, meron hanggang ngayon, naghihintay, hindi makasakay sa barko. Pero sabi nila, okay lang, basta makauwi kami. Magkasama-sama kami ng pamilya sa araw ng Pasko. Pero, nababanggit ko nga po, ang Pasko hindi naman dapat maging 1 araw lamang. Hindi ilang araw lamang. At buong taon, kanya-kanya na tayo. Bahala na kayo sa buhay nyo at bahala na ako sa buhay ko. O sige, bati-bati muna tayo Pasko. Huwag muna tayo mag-away. Ceasefire muna tayo. At nabanggit ko nga po, yung mga kahiwalay natin, yung mga rebelde, nag-anunsyo sila ng ceasefire. December 25 hanggang 26. Tsaka
December 31 tsaka January 1. Huwag muna tayo magbarilan. Huwag muna tayo magpatayan. Ceasefire muna. Bati-bati tayo. Pagkatapos doon tayo. Para bang sinabi sa magkakamag-anak ko, sige, wag na muna tayo tahimik lang. Ceasefire din tayo. Wag muna tayo magsuntukan. Wag muna tayo magdemandahan. Total, isang beses na naman ito isang taon. Hindi naman yun na talagang kahulugan ng pinagdiriwang natin. Di kung ganon, hanggang mamaya na lamang, last 2 minutes, gawin na natin lahat ng mabait at mabuti. Bukas pwede nang manakal o pwede nang gumawa ng hindi maganda sa kapwa. Mga kapatid, mga minamahal na kapatid, ang Pasko hindi isang araw lang. Ito'y buong buhay. Kung paano na lahat ay ginawa ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Diyos Anak na pinayagan niya, pinahintulutan na maging kaisa natin. Dapat nating patunayan, karapat-dapat tayo na pagmahalin at ibigin ng Diyos. At ang hamon sa ating lahat, ibigay natin ang lahat na magagawa nating patunayan, karapat-dapat tayo sa pag-ibig at pagmamahal na ito ng Diyos sa atin. Ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang anak, at ang anak na ito, na si Jesucristo, ay nilalang sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ganon kadakila ang pag-ibig ng Diyos na nadarama natin sa Pasko. Talagang maligaya ang Pasko. Dapat sa lahat sa atin. Lahat. Hindi sa ilan, hindi sa iba, kung hindi sa ating lahat. Talagang maligayang Pasko sa ating lahat. Amen. Magsitayo tayo ngayon. Sama-sama natin ay ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Magsiluhod po ang lahat. Magsiluhod po tayong lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Magsitayo po ang lahat. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na magbuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nabuhay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasama ng mga banal, sa sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa sa pagkabuhay ng mga... muli na ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, magkaisa tayong manalangin sa ating mapagmahal na Ama na nagsugo ng kanyang bugtong na anak upang sumaatin at nang makamit natin ang kaligtasan. Ating isamo, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa sambayanan ng ating mga parokya, upang ipakilala natin sa lahat ng tao ang kagalakan na dulot ng salita na pagkakatawag
tao, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating lahat na natitipon ngayon, upang mabuklod tayo bilang pamilya kay Kristo, ang salita na nagkatawang tao, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating mga kababayang Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa o naglalayag sa dagat, upang ang diwa ng Pasko na hatid ni Kristo ay mapasa kanila at gumabay sa kanilang buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating lahat na natitipon sa banal na hapag ng Eucharistia, upang lagi nating pagnilayan si Jesus, ang walang hanggang ebanghelyo at buong pananalig na ipahayag siya sa lahat, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga yumao nating kapatid, upang makamit nila ang buhay at liwanag na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Tahimik natin ngayon, idulog ang ating mga natatangi, mga espesyal na kahilingan. Amang nasa langit, binigyan mo kami ng kaligayahang may pagdiwang namin sa araw na ito, ang pagsilang na iyong anak na si Jesucristo. Pakinggan mo ang aming mga panalangin sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Panalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang paghahain ito ngayong dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang na iyong anak ay yung kalugdan bilang ganap na pagsamba at lubusang pakipagkasundo namin sa iyo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin, naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo, ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkataong nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto, sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mo ang banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, inyabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naring mahal, iligtas mo kami ganap. O Jesus,
Ama, ginagawa namin ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San ni Leon naming Papa at ni Dennis naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gay din ang lakat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na wala wakas. Kaysa na malabiring Maria ni ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso San Jose, kaysa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ni anak naming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mga kapatid, ipahayag natin ang ating lubos na pagmamahal sa ating Diyos Ama sa panalangin natin bilang Kanyang mga anak. Ama na sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa amin, at huwag mo kaming ipandulot sa tukso. Iadya mo kami sa lahat. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay sumayinyong lahat. At sumayo rin. Ibahagi natin ang kapayapaan na nagmumula sa Panginoon sa isa't isa, magbatian tayo. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama sa atin. Mapapalad tayong lahat na tinatawagan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin kay San Isidro Labrador. Tayo pong lahat, Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa kadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. San Isidro Labrador, magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkaloob mong ang sumilang ngayong tagapagligtas na nagdulot sa amin ng muling pagsilang sa iyong angkan ay siya rin nawang magkaloob ng muling pagkabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago po yung pagbabasbas at paghahayo, nais ko lamang pong banggitin na mamaya po meron pa pong isang misa dito sa simbahan para sa mga kasama nyo, mga mahal sa buhay, kapamilya. Alas 5 po ng hapon, may misa po dito sa ating simbahan para sa araw ng Kapaskuhan. Muli po, pagbati sa inyo, nawa ang mga biyaya at pagpapala ng Diyos ay patuloy na ipagkaloob sa inyo at sa mga mahal nyo sa buhay. Patuloy na totoong maligaya at malusog, masagana ang ating hindi lang yung Pasko, kundi ang isang bagong taon sa ating buhay. Merry Christmas po sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo ngayon at hingin ang pagbabasbas na nagbumula sa Diyos. Ang Diyos na humawi sa kadiliman nung nagkatawang taong anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na araw na ito. Pakundangan sa kanyang pagsilang ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa lahat ang kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan ay siya nawang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal na nasa langit niyang sambayanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo taglay ang tunay na kagalakan na dulot ng pagsilang ng manunubos. Salamat sa Diyos.